Hello! Welcome po sa ating Thursday timeline. So, binabati ko po kayo lahat na magandang gabi at masaya po ang puso ko dahil nakita-kita tayo ngayong ulit at nagbigay ka ng oras, ayan, ng effort para manood po ng timeline. So, wag mo pong kalimutan na i-share po ito sa inyong mga mahal sa buhay at patuloy po tayong mag-engage po sa ating live streaming by commenting po sa ating comment box below. And bago pong lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat Lord God sa iyong presensya, Lord God. I pray o God na ikaw po yung manguna sa akin. Ikaw po yung magsalita para sa akin, o God. I pray na itong word na mapapakinggan po nila ay maging enlightenment. Lord, maging gabay po, Panginoon, sa buhay po nila, Panginoon, o God. At Lord, sa word na ito, ay maramdaman po nila, o God, kung ano po yung gusto mong sabihin, Panginoon, sa buhay po nila, o God. Maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. So, good evening again, everyone. And ang ating pag-uusapan ay makikita sa Job, chapter 1, verse 21. And said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ulitin ko po. And said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ayan. At ang title po, In Everything, Praise the Lord. Yan. In everything, praise the Lord. So, ang pag-uusapan po natin ay buhay po ni Job at isa po ay siya sa character po sa Bible. Si Job po, ang character po niya ay siya ay mabuting tao, siya ay sumasamba sa Diyos, siya ay umiiwas sa mga kasamaan. Ayan. Pero dumating po sa time na talagang sinubok siya at lahat ng meron po siya ay nawala po sa kanya. Kasi po ay si Job ay mayaman, pinagpala po siya talaga ng Panginoon. Pero yun sabi po ni Satanas sa ating Panginoon, kaya ka lang naman pinaglilingkuran niyan dahil ibinibigay mo lahat sa kanya, pinagpapala mo siya. Subukin mo siya para malaman mo kung mananatili pa rin siyang sumasamba sa'yo. Kung makikita po natin na marami pong kayamanan si Job. Marami siyang mga possession, marami siyang property, meron siya 7,000 mga tupa. Ayan, meron siya 3,000 mga kamelyo, meron siyang 1,000 baka, at meron siyang 500 asno. At meron po siyang 7 lalaking anak, at meron naman siyang 3 babaeng anak. Pero lahat po na ito ay namatay sa isang iglap po. Lahat po yun, lahat ng kanyang mga alaga, lahat ng kanyang mga anak. At hindi lang yun, no? Talagang, um, ang nangyari pa sa kanya ay nagkaroon siya ng matinding sakit sa balat. Yan, na nagdaknak talaga ang kanyang balat. At ang kanyang asawa ay nagagalit na rin sa kanya. At sinasabi ng kanyang asawa na sumpain mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo dahil sa nangyayari sa'yo. At ang mga close friend niya ay talagang pinagtatapunan siya, talagang iniinsulto siya. 'Di ba hindi madali yung ganong kalagayan? Pero si Job po, nanatili pa rin siyang sumasamba sa ating Panginoon. Kaya yun po ang ating title, In Everything, Praise the Lord. So madali lang naman talagang mag-praise the Lord kapag tayo ay nasa mabuting kalagayan. Pero kapag tayo ay nasa problema, nahihirapan tayo. Kasi doon po tayo nakafocus sa problema na meron po tayo o kaya sa anuman yung nangyayari sa atin. Pero si Lord, nire-remind tayo na sa lahat ng oras, sumamba tayo sa Kanya kasi siya ay ang ating Panginoon. 'Di ba? Siya ang ating Panginoon na hindi nagbabago. Hindi siya nagkukulang sa atin eh. 'Di ba? Kung ano man yung pagsubok na meron tayo ngayon, still, sumamba pa rin po tayo sa Kanya. Isang paalala po ng Panginoon para sa atin. Kaya itong kwento na 'to is malaking encouragement po sa bawat isa sa atin na huwag tayong tumigil na sumamba sa Panginoon. Kasi ang Diyos merong ginawa sa buhay ni Job na talagang
hindi natin inaasahan. So, if you are praising God in everything, unang-una, it shows that you trust God's will and plan in your life. Yan, it shows that you trust God's will and plan in your life. So, kapag tayo ay nananatili na nagpe-praise sa ating Panginoon, sumasamba tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, it means na nagtitiwala ka sa will at plano ng Lord sa buhay mo. Kasi si Job, nagtiwala siya sa plano ng Lord sa kanya. Kahit ganun, alam niya that God, He is in control. 'Di ba? That God is in control of everything. Kaya, he still praised the Lord. Kaya nga sabi sa word sa Job chapter 1, verse 20 to 22, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ang kanyang ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya nag-question sa Panginoon, hindi siya nag-complain sa Panginoon, pero ang ginawa ni Job ay patuloy siyang nagpuri sa Panginoon, patuloy siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil alam niya lahat ng meron siya ay galing sa Panginoon, kaya alam niya rin ang Diyos ang kayang mag-alis din nito sa kanya. Sa ganung kalagayan, hindi yun madali, 'di ba? Kung ako iisipin ko, hindi yun madali. Kung ako ang nakakaranas ng gano'n, kahabagan tayo ng Panginoon, hindi yun madali. Pero si Job, nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon, nagpuri pa rin siya sa Panginoon, hindi pa rin siya nagsawa, 'di ba? Nagtiwala siya kung ano ang plano at will ng Lord sa kanya, 'di ba? Dahil ang plano ng Diyos sa atin ay hindi lang naman laging masaya yung buhay natin eh. Pero 'di ba, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Yan, yung will ng Panginoon sa atin ay lagi tayong mapabuti. At ang will ng Lord sa atin ay hindi pang makasarili, kundi yung will ng Lord para sa atin ay makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay po natin, kailangan nating magtiwala sa plano at kalooban ng Panginoon sa atin. Lalo na kung ikaw naman ay sumusunod, ikaw naman ay nagsiserve sa Panginoon. You don't need to worry because you are under His care. We are in His care. Nandun tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kaya wala tayo dapat pangambahan. Wala tayo dapat ikatakot. Kung ikaw ngayon ay sinusubok, 'di ba? Sa finances, sa kalusugan, or ano paman, do not worry. Yan, you are in God's hand. You are under His care. Just trust His plan, just trust His will. So ngayon, hindi natin naiintindihan, pero maiintindihan din natin soon, bakit inaalaw ni Lord yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin. Kung ikaw ay merong pinagdadaanan, maiintindihan po din natin yan. Sa buhay ni Job, hindi naman niya naiintindihan eh. Pero alam niya na ang Panginoon ay merong ginagawa, 'di ba? At nandun pa rin yung puso niya para sa Panginoon. Talagang na-test po yung foundation niya, 'di ba? Kung tayo ba ay after sa blessing, 'di ba? Or hindi tayo after sa blessing, kundi after tayo sa blessor. Dun tayo sa dun tayo sa nagbibigay ng pagpapala sa atin. Yan, kasi minsan, kapag blessed na blessed tayo, hindi na natin napapansin, yung nag-bless sa atin, yun ang ating Panginoon. Kasi, na-overwhelm tayo sa blessing na meron tayo. Pero si Job, hindi siya nagbago. Still, nagpuri pa rin siya sa ating Panginoon. So, pangalawa, if you are praising God in everything, God will bless you more than of what you expected. So, God will bless you more than of what you expected. Ibe-bless ka ng Lord or pagpapalain ka ng Lord higit sa inaasahan mo. So, basahin ko po, no?
Sa Job chapter 42 verse 10 to 17, i-advance po natin. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati, nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan, at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na gito. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Yan, take note, no? Binigyan niya ito ng 14 na libong tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So nagkaroon pa siya, 'di ba, namatay lahat. Pero binigyan siya ulit ng Panginoon. Ang pangalan ng mga babae ay Hemima, Kezia at Keren Hapuk. Ang mga anak ng babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Matandang-matanda na siya nang siya ay mamatay. Kaya nakita natin, so praise God, no? Nakita natin sa buhay ni Job na talagang pinagpala siya ng Panginoon. Dinoble ng Diyos ang kanyang pagpapala. Diba? Kung ikaw ay meron kang puso na patuloy pa rin nagpupuri sa Panginoon, kahit meron kang mga problema, may pinagdadaanan ka ngayon, hindi mo kinakaligtaan ang ating mga gawain, nag-church ka pa rin, nagpe-pray ka pa rin, nagde-devotion ka pa rin, nag-invite ka pa rin ng mga tao for the Lord, nagpapasalamat ka pa rin, nakikinig ka pa rin ng worship song, expect that God will bless you more than of what you expected. Yan. God will bless you more than of what you expected. Perceive it and claim it in your life. Diba? Kasi ang tinitingnan ng Lord sa atin is yung puso po natin. Binibless po tayo ng Panginoon ayon po sa response po natin sa Kanya. Maglilingkod pa rin ba tayo kahit na ganito ang kalagayan natin, diba? God will bless you more than of what you expected. Kung ano yung nawala sa'yo, dadoblehin ni Lord na ibigay sa'yo yan. Ayan. Kung ano yung mga pinagpe-pray mo, ibibigay ni Lord yan ng higit pa sa hinihiling mo sa Kanya. 'Di ba nakaka-excite? 'Di ba? Oo, naririnig natin ito, nakaka-excite. Pero pag nandun ka na sa oras na tayo ay talagang sinusubok, talagang natitest yung puso natin para sa Panginoon. Pero sasabihin ko ngayon sa'yo, be firm in your heart for the Lord. Ayan, katulad ng buhay po ni Job, naging firm po siya sa harapan ng Panginoon. Kahit na iniinsulto na siya ng mga kaibigan niya, kahit na nagagalit na sa kanya ang kanyang asawa, at nawalan siya ng anak, nawalan kanyang kayamanan, mga ari-arian. Pero nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Kaya naman, pinagpala siya ng Panginoon. Pinagpala siya. Maganda kasi yung puso ni Job towards sa ating Lord eh. 'Di ba? Hindi siya after talaga sa pagpapala, kundi ang hinahanap-hanap niya sa buhay niya ay ang Panginoon. So nakita ng Lord na hinahanap-hanap siya ni Job, kaya naman ibinigay ng Panginoon yung mga nawala sa kanya at dinoble niya pa ito, dinamihan niya pa ito. Nagpakilala siya sa buhay ni Job, nagpakilala pa siya. Sa kalagayan natin ngayon, hindi pa natin nakikilala si Lord. Kaya nagpapakilala siya sa atin, nagpapakilala siya sa atin at kilalanin mo siya. Ayan, makikita natin kung gaano ka-Diyos po ang Diyos po sa atin. Kung paano po siya kumilos po sa atin. So in everything, praise the Lord. Huwag kang magpadarag sa mga taong tinatawanan ka dahil nagpe-praise the Lord ka. Mabuting bagay ang magpuri sa Panginoon. Kapag ikaw ay marunong magpuri sa Panginoon, pupurihin ka rin ng ating Panginoon. Well done, anak. Salamat dahil sa pagpupuri mo sa akin. Na-appreciate ko yung pagpupuri mo sa akin kahit nasa pagsubok ka. At dahil dyan, meron akong sorpresa sa iyo, anak. Meron akong sorpresa para sa iyo. 'Di ba? Sa totoo lang, hindi naman si Lord ang magbebenepisyo pag pinuri natin siya, kundi tayo. Tayo ang napagpapala,
'Di ba, napagpapala yung espiritu natin, yung puso natin, yung katawan natin, nagkakaroon din tayo ng panibagong lakas, 'di ba? At talagang nararanasan natin yung pagka-Diyos po ng Diyos po sa ating mga buhay. Kaya in everything, praise the Lord. Yan, in everything, let's praise God. Purihin natin si Lord. Ayan, sambahin natin si Lord. Huwag tayong mahiya. Huwag kang mahiya sa mga tropa mo. 'Di ba? Huwag kang mahiya sa pamilya mo. 'Di ba? Huwag kang mahiya para hindi ka rin ikahiya ng ating Panginoon. Purihin mo ang Panginoon and God will honor you. God will bless you. Ipagmalaki mo ang Diyos sa buhay mo. Let's praise God. Ang daming mabubuting bagay ang nangyayari sa atin. Pagpasalamat natin yun sa Panginoon. So let's praise the Lord. So conclusion po natin, when we are in circumstances, the best thing that you can do is to praise and worship the Lord. Trust His plan and He will bless you more than of what you expected. Again, in everything, let's praise the Lord. Ayan. So, yun lang. Nawa napagpala ka ng Word of God at talagang nagkaroon sa spirito mo na kailangan lagi nating purihin ang ating Panginoon sa ating buhay. At magsarap ako sa panalangin. Lord, maraming salamat, O God, sa Word na binigay mo po sa amin ngayong gabi. Lord, tama nga po, Panginoon, that we need to praise you, O God, in everything. Sa lahat ng mga circumstances na meron kami, we need to learn to praise you, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming ini-instruct, ginagabayan, O God, ng iyong salita, Panginoon. Lord, I pray na punuin mo po ang puso ng bawat isa ng pagpapasalamat at pagsamba po sa inyong harapan, Panginoon, O God. Let your name be glorified, O God, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, nga patuloy na strengthen mo, O God, ang kanilang pagtitiwala sa inyo. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy silang enlighten, O God, ng iyong salita, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na patuloy naming maranasan, Panginoon, yung pagkilos mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray na puspusin mo sila, O God, ng inyong banal na espiritu, punuin mo sila ng kagalakan, Panginoon, at i-provide mo, Lord God, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat, O God, sa gabing ito. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat po sa inyong pagmamahal. To God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Ayan, so maraming salamat sa pakikinig po ng ating timeline. Thank you sa pakikinig ng salita ng Diyos at nawa na pagpala ka nito. At ingatan mo ang sarili mo, pangalagaan mo ang iyong spiritual life, ang iyong pangangatawan, at magkikita-kita tayo next week and expect more from the Lord. And see you next week, no? God bless everyone and good night. God bless you. Bye.